Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Good morning mga kompanyeros! Nandito tayo ngayon sa San Adria de Besós, Barcelona, Spain para sa isang morning walk. Habang naglalakad tayo, pag-uusapan natin kung gaano kaganda ang Spain at paano ang buhay dito bilang isang OFW. Isa sa mga gusto ko sa lugar na ito, simple, pero ang ganda ng vibes. Ang hangin presko, may dagat, may city, may nature. Perfect para mag-start ng araw. Kaya kung nasa Spain ka, find time to walk and breathe. Spain is more than just a place, it's a lifestyle. Every corner has history. Bawat pagkain may kwento at bawat tao may smile. Pero syempre, hindi lahat madali para sa ating OFWs. May mga challenges din. Bilang OFW, kailangan mag-adjust sa culture, language, o work style. Pero kahit mahirap minsan, worth it kasi makikita mo, unti-unting nabubuo ang pangarap mo. Mga kumpanyero, alam nyo ba, bukas na ngayon ang ilang European countries tulad ng Poland, Hungary, Croatia at Greece para sa mga nag-a-apply ng working visa. Pero teka, may tanong, pareho ba ang working visa at Schengen visa? Tara, explain natin. Okay, so quick fact, ang Schengen visa ay short-term visa lang, usually for tourism or business trips at valid ng hanggang 90 days within 180-day period. Pero ang working visa o tinatawag na Type D visa ay long stay visa. Ito ang nagbibigay ng karapatan para magtrabaho legally sa bansa na nag-issue nito. Ngayon, countries like Poland, Hungary, Croatia at Greece ay mas bukas na sa foreign workers. Pag meron kang working visa sa isang bansa, pwede kang mag-travel sa buong Schengen area, kasama ang Spain. Pero tandaan, travel lang yun. Hindi automatic na pwede kang magtrabaho sa ibang bansa. Para sa atin na OFWs, magandang opportunity ito para makapasok sa Europe. Pero dapat malinaw na ang trabaho mo ay kung saan issued ang visa mo. So ayan mga kompanyeros, malinaw na working visa is not equal to Schengen visa. Pero nagbibigay ito ng chance na mag-travel sa buong Europe habang nagtatrabaho ka sa bansang nag-issue ng visa mo. Mga kompanyeros, real talk naman tayo ngayon. Alam nyo ba, marami sa ating mga kababayan na galing sa ibang European countries ang tumatalon o lumilipat dito sa Spain kahit undocumented o illegal. Bakit kaya? Tara, pag-usapan natin. Isa sa mga dahilan ay dahil mas madali ang proseso para maging legal dito kumpara sa ibang European countries. Sa iba, aabutin ka ng 5 to 10 years bago ka maging eligible. Pero dito sa Spain, kung undocumented ka, may tinatawag silang arraigo social o arraigo laboral. At within 2 years lang, pwede ka nang mag-apply for legal residency. Pero syempre, hindi ganun kadali. Kailangan mo munang patunayan na nakatira ka dito ng tuloy-tuloy ng 2 years, may community ties ka, marunong ka sa basic Spanish language, at may job offer or income proof. Once approved, mabibigyan ka na ng residence permit at eventually, pwede ka nang mag-apply for citizenship after 2 more years. Reality check lang sa buhay dito sa Spain. Mas madali nga ang legal process pero hindi ibig sabihin na madali ang buhay kapag undocumented. Sa totoo lang, karamihan ng mga establishments dito, tulad ng restaurants, hotels at ibang negosyo ay bihira o halos hindi talaga tumatanggap ng walang papeles. May mga employers na takot din sa penalty kasi mabigat ang multa kapag nahuli. Kung undocumented ka, madalas mapipilitan ka sa under-the-table jobs na mababa ang kita at walang job security. Wala ka ring access sa healthcare, benefits o kontrata. Kaya kahit mas mabilis maging legal dito, 2 years lang sa ilalim ng arraigo process, yung unang 2 taon sobrang challenging. Mas mahirap para sa mga lalaki na undocumented na makahanap ng trabaho dito. Bakit? Kasi usually sa mga babae may option na maging nanny, katulong o caregiver, pero para sa mga lalaki, sobrang limited. Kadalasan kasi kapag house jobs ang pinag-uusapan, nanny, household helper o caregiver, mas gusto nila babae. Kaya kahit undocumented, mas may chance ang mga kababayan nating babae na makahanap ng trabaho sa bahay. Pero para sa mga lalaki, sobrang hirap. Ang available na trabaho kadalasan ay sa construction, restaurant kitchen o warehouse, pero halos lahat yan ay kailangan ng papeles dahil mahigpit ang employers.
Kaya karamihan sa mga lalaki na undocumented, umabot ng buwan o taon bago makahanap ng kahit under-the-table job. Kaya mga kumpanyeros, kung lalaki ka at plano mong tumalon dito, dapat doble ang tiyaga, doble ang diskarte, at dapat may plano ka talaga para makasurvive hanggang maging legal ka sa loob ng 2 taon. Isa pang mahalagang bagay kapag undocumented ka dito sa Spain, dapat marami kang baon na pera kasi sa unang 2 taon, hindi madali ang buhay. Una, kailangan mong bayaran ang tirahan mo buwan-buwan. Pangalawa, gastos sa pagkain, transportation, at paghahanap ng trabaho. At dahil mahirap makahanap ng stable na trabaho nang walang papeles, malaking tulong kung may savings ka para makatawid sa 2 taon. Pero good news mga kumpanyeros, kapag nakasurvive ka at nakapaglegal na sa ilalim ng Arraigo process, mas dadami na ang opportunities mo. Pwede ka na pumasok sa mas stable na trabaho, may kontrata ka na, benefits, at mas ligtas na ang buhay mo dito sa Spain. Kaya mga kumpanyeros, kung plano nyong pumunta o tumalon dito at maging undocumented, siguraduhin nyong handa kayo. Hindi lang sa lakas ng loob, kundi pati sa ipon. Kasi kapag nalagpasan mo ang 2 years na yan, mas magiging maaliwalas na ang buhay mo dito. May mga kababayan tayo na mabilis nakahanap ng trabaho kahit undocumented, pero meron ding ilang taon bago makachamba. Depende sa connections, skills, timing, at syempre, konting swerte. Kaya wag mainggit, wag ma-discourage. Bawat isa may sariling journey dito. Kaya mga kumpanyeros, sa totoo lang, minsan swertihan din ang buhay dito sa Spain. May kasabihan nga tayo, ang swerte ni Juan ay hindi swerte ni Pedro. Ibig sabihin, iba-iba ang takbo ng kapalaran natin dito. Marami sa ating mga kababayan ang nangarap ng magandang buhay para sa pamilya. Kaya karamihan sa atin mga OFW nagtatake ng risk, malayo sa pamilya, nahihirapan sa trabaho, pero patuloy na lumalaban. Kaya saan ka man sulok ng mundo, mabuhay ka kabayan. Dahil bawat pawis, pagod at sakripisyo natin ay may kapalit na ginhawa balang araw. At dito sa vlog na to, lagi kong ipapakita ang totoong buhay abroad, ang hirap pero higit sa lahat ang pag-asa. Ayan mga kumpanyeros, sana marami kayong natutunan sa vlog natin ngayon. Kung may tanong kayo o gusto nyo pang pag-usapan ng topic na to, mag-comment lang kayo sa baba at pag-uusapan natin. Balik tayo sa morning marathon namin mga kumpanyeros. At ayun, nakarating na tayo dito sa may Port Forum. Imagine, mga 4.6 kilometers din ang nilakad natin ngayon. Ang saya kasi hindi lang exercise, kundi pagkakataon din para ma-enjoy ang paligid at ang ganda ng Barcelona. Minsan masarap din talagang lumabas at mag-enjoy after a week full of work. Kasi minsan lang tayo mabuhay, kaya dapat sinusulit natin ang bawat pagkakataon. Kahit simpleng lakad lang o paghinga sa tabi ng dagat. Sabi nga nila, life is short, kaya live it well. Nakaka-enjoy din mag-running o walking paminsan-minsan. Hindi lang ito good para sa ating katawan, kundi pati na rin sa mental health. Fresh air, morning sun, at konting exercise. Ang saya at relaxing ng feeling. Mga kumpanyeros, konting trivia tayo. Alam nyo ba na ang Port Forum ay isa sa mga modern marinas ng Barcelona? Dito makikita ang mga luxury yachts at fishing boats. At madalas ding may events at exhibitions sa malalaking halls sa paligid. Dito din kami nag-attend sa isang festival sa Port Forum. Ang exciting kasi si Avril Lavigne pa ang guest performer last year. Relate and mga 90s kids dito. Ha ha!
Mga kompanyeros, tandaan natin, saan man tayo dalhin ng buhay, dito man sa Spain o sa iba pang panig ng mundo, lagi nating baunin ang sipag, tiyaga at tiwala sa sarili. Hindi madali ang mag-OFW, pero bawat sakripisyo may kapalit na ginhawa. Huwag kang matakot mangarap dahil minsan lang tayo mabuhay, gawin natin itong makabuluhan. Ayan mga kompanyeros, dito na nagtatapos ang ating morning walk vlog dito sa Sant Adria de Besós hanggang Port Forum. Sobrang saya at relaxing lalo na't may kasama ka pang good vibes. Sana marami kayong natutunan tungkol sa buhay dito sa Spain bilang OFW ayon sa mga challenges ng pagiging legal dito. Kung may tanong kayo o gusto nyong pag-usapan pa, i-comment lang sa baba. Don't forget to like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento at tips about life abroad. Kita-kits sa next vlog. Hasta luego! Salamat sa panonood mga kompanyeros. Kita-kits ulit sa susunod nating lakad at kwentuhan dito sa Barcelona. Hasta luego!